Ay, si Beba. Point system is back. Ang lamig! Ang lamig! Oh, super cold. Dito muna yan pinapatuyo namin yung pinapatuyo sa lamig. Did you find any? Wow, because of the rain, oh, tamo super ano siya. Okay, here. One set. That is super sweet because it's full of water. Hetang gusto mo? I want no. Wow. Wow. Which one? It's like cantaloupe. There, Messi. So sweet that it tastes like Okay. There's another one. Ito pa. I saw one. There's actually a lot. Oh no. What? It fell? Ito, A drop of you dropped one? Ah, kuya, ah. this is the one that's so cool. Ito pa. Tamis. Maano siya, parang matubig. Sobrahan sa ulan. Okay. Naku. Frozen delight. Frozen delight na. Okay, so tanggalin ko lang tong, naku, ang aming lighter. Hindi na to. Ay, naku, si Ben. Okay, inihiwalay ko to pang siga. Yan. Pang siga. Ito yung pinagbalatan ng apples, ng prutas, ng persimmons, ng gulay, ng tsaa. Ito pa yung tsaa namin. Nilalagay din natin yun sa... It's so cold. Let's go. It's as cold as macaroni. I know. Mama, but there's pumpkin seeds there. I threw it. I threw it. Oh, why? So next year we have pumpkins. Na may dahon na tinabunan. Yes, baby. Tapos tabunan natin ng ating soil. Ang lamig, guys. Papasok na ako. Sobrang lamig. Hindi ko kaya. At tapos dahon. Tatakpan natin ng dahon. Si Maring Bebang. Okay, hindi ko kaya dahon na tinatakip natin. Tatakpan niyo siya ng dahon. Ayan. Kasamang mabulok. Pag uminit, si Beba, pag uminit-init na, saka na tayo mag-harvest. Aba! May nag-harvest ng, ayan, hinarvest, ayan, nabulok. Isang bata dyan. Teka, no, mag-freeze ang ating, sobrang lamig. Alright, so ito na yung ating chicken. Maggagawa ngayon ako ng pritong manok. So, hiwain ko lang ito. Hiwain na natin ang ating chicken. So, gamit ko guys ay ang ating panghiwa dito ng watermelon. Hugasan natin yung ating chicken mamaya pagkatapos nating hiwain. Ayan. Lagyan ko siya ng paper towel para yung tubig or tagas niya dito pupunta sa paper towel para hindi umagos. Yung ganito umagos na. Alright. So, ang binibili ko talaga ng manok is whole chicken kasi mas nakakatipid kayo. Kung ang bibilhin nyo is whole chicken kasi kayo na lang ang mag-cut up. Yun nga lang dito sa Amerika. Hindi sila, yung gusto nila madali, lahat madali. Yung nakakat na, ganon. So, bibilhin lang nila ito pag yung ibibake nila to ng buo. Pero yung kakatin pa, minsan wala na rin silang time na i-cut yan.
or mahirap i-cut. Actually, mas makakatipid talaga pag buo na yung chicken. Kasi ang mahal ng mga chop-chop na chicken na, mahal siya. Chop-chopin mo lang naman. And then, kaya lang nga, mahirap para sa iba na mag-cut. Okay. Okay. So, yan yung ating chop up na manok. Ikakat ko pa yun ng maliliit. So, dito sa Amerika, hindi nila to hinuhugasan. Siguro pag buo yung manok. Pero pag yung nasa pakete na, diretsong luto na yun. Kasi ano raw, yung bacteria, kakalat, ganyan-ganyan. Pero sa Pinas, nasanay ako na hinuhugasan natin yung manok. O nasanay kami na hinuhugasan yung manok ba. Kaya lagi ko siyang hinuhugasan. Okay naman. Hindi naman, ano, okay naman pa kami. Kahit na nito, ano ko pa to, chop-chopin ko pa to. Kaya lang hugasan muna natin. Okay, and then babalik tayo. So, dalawa yung chicken breast natin. Yan, pwede ko itong gawin na soup or adobo or something. So, anuhin ko lang, chop-upin ko lang yung aking ipiprito. Itabi muna natin to. So, ilagay ko muna siya sa ref. Hindi ko pa alam yung gagawin ko sa kanya. Isipin ko muna mamaya. Tingnan nyo guys yung bouquet, herb bouquet na bigay ng aming kapitbahay last week. Lagay ko siya sa tubig. Yung basil, hindi ko na-expect ano pala yan, mag-uugat. So, pwede mo na siya ulit itanim sa loob ng bahay. Ang gusto ko talagang mag-ugat is yung rosemary. Pero hindi nag-ugat yung rosemary. So, yung basil lang yung nag-ugat. Ayan o. Ang cute. And namumulaklak pa siya. Bango. Bango. Paborito kasi namin yan. Lagyan na natin ng timpla. Lagyan ko muna siya nitong toyo natin. Okay, yan. Kanti lang. And then, also itong ating suka. Para malasa na siya. And then, ito yung ating pepper.
ay maraming pepper. Garlic powder. Alright. And then, haluin natin. Para sa mashed potato, lagyan natin ng salt and pepper for flavor natin. Lang natin mag-boil at lumambot. So, ito muna yung ating pang-coating dun sa ating pritong manok. So, tatlong klase ito. Meron dito na fine corn flour yung dilaw. Meron din yung cornstarch and yung heritage wheat, salt and pepper, and onion powder, garlic powder. So, yun muna. And, meron din tayong itlog. Dalawa. So, nag-iinit na ako na gamitin. Wala na akong coconut oil. Bibili pa ako. Okay. Ubusin na natin. Ganyan lang. Kahit naman hindi siya naka... Yun yung binutterfly natin na chicken leg para mas madali siyang maluto. Ayan, tiga-apat mo ng piraso. Yan na. So, i-flip lang natin. Ayan. Fried chicken. Tapos, ito na yung ating mashed potato. So, tatanggalin ko na siya yung tubig. And then, lalagay ko na yung mga, lalagyan ko siya ng sour cream, onion powder, salt, pepper, and butter. Yun lang. Ito na yung ating mashed potato. So, may milk yan, sour cream, salt, pepper, onion powder. And then, butter. Pwede yung lagyan ng fresh, lagyan ko siguro ng fresh rosemary. Masarap din. Masarap din dyan is may parmesan cheese. So, ngayon, haluin lang natin, And then, pwede kayong gumamit ng fork. Ito, napakalambot. Kutsara lang. Pwede na. Pwede rin tinidor. Halu-haluin nyo lang. Tinanggal ko yung tubig. Meron din akong potato masher, kaya lang sa kutsara okay na. Kasi sobrang lambot. Minsan, yung asawa ko gusto niya yung may bite, yung parang may crunch na konti. So, minsan, yung potatoes, hindi ko siya niluluto ng napakalambot. Pero, ito kasi yung malambot na version. Okay. So, pwede yung thyme na lang pala ilalagay ko. Huwag na yung rosemary. Para may lemony flavor. And yan lang. Mashed potato na yan. Dito rin kasi, uso rin kasi dito ang mga Amerikano. Kinakain na, instead of rice is itong potatoes. So, ganyan ang kanila. Minsan fried potatoes.
Pero ganyan talaga ang kanilang pinakakanin. So, minsan meron na yung nasa box. Kaya lang iba ang lasa. Mas maganda talaga yung sariling gawa. So, yan na. Ang kanilang pinakakanin sa Amerika is potato. Marami yan. French fries. Baked, loaded potatoes. May bacon sa ibabaw. May chives. Pero ito, gusto rin to ni anak ko. Okay. So, yan. Mashed potato na siya. Masarap to, guys. Lagyan ko lang siya ng dried thyme. And nagpipito pa ako ng manok. Ito na yung naprito ko. Sarap. At malasa siya kasi nga adobo flavor. Ito yung dried thyme. Ito lemon nito. So, maganda rin fresh. Pero kung wala, pwede nang dried. Tinikman ko na yung manok. Ang sarap. So, haluin nyo lang. And voila. Tapos na siya. Okay. Sarap. And also salt. Kailangan ng salt. Ganyan ako mashed potato. Lalo na pag may sour cream. Nakaka-cream. Yung iba may cream cheese. Ito pwedeng lagyan ng parmesan. So, lagyan natin para lalo siyang sumarap. Ayan. Okay na yan. Pang extra na lang to. Pang espesyal. Meron pang iba is mascarpone cheese or mascarpone. Yung masarap din yun, guys. Cream cheese kaya lang sobra na. Maganda rin minsan yung simple lang na. So, ito pa yung ating chicken. Tapos na ang ating fried chicken. Ayan na. May itlog pa ako. May pa-itlog. And then, mashed potato. Nagagawa naman ngayon ako ng banana bread. Nagawa ko na to before so hindi ko napakita. Okay. Ay, pwede rin pala to almond brownies. Okay. Pwede ako magawa rin ito next time. Marami kasi akong... Mimix ko siya nitong heritage flour na pwede sa akin. And yung ating almond flour. Ito na guys, yung ating banana bread na ginawa ko. And... tingin nga. Okay. And then, ito pa yung tira sa ating manok. Inalo ko si mother, ayaw niya. So, si father na lang. Sabi ko, ibigay na lang kay father. At kung gusto pa, meron pa yan. Ating mashed potato, yan na lang. Alright, so yun lang for today. Medyo malamig. Gloomy. Mahangin. So, hindi ko lang kung lalabas ba ako punta ako sa garden para mamitas ng mga tomatoes kasi sobrang lamig. Ha? The what? No.